Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang opinyon ni Porter, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So dahil nga po sa naging mainit ang naging pahayag ng current WBO and Daring Magazine Junior Welterweight Champion siya Cruz Stevenson, nang dahil sa pagkatapos nitong talunin si Teofimo Lopez ay sinabi nitong wala daw binatbat sa kanya ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao dahil tatalunin niya lang umano ito nang walang kahirap-hirap kung nagkataon na nagkaabot sila ng kani-kanilang mga prime at nabaliwala daw ang bilis at lakas ni Pacquiao kasi sa hangin lang naman daw tatama ang mga suntok nito kapag nagtuos sila. Kaya naman nakarating na rin ang mga pahayag na ito ni Stevenson sa former welterweight champion na si Shawn Porter. At dahil dyan kaya naglabas na rin si Porter ng kanyang opinion patungkol sa fantasy fight sa pagitan ni Pacquiao at Stevenson. Bagamat po kababayan ni Porter si Stevenson ay hindi niya ito pinanigan sa pagkakataon na ito at bagkus pinangka niya pa ito na wala daw itong pag-asang manalo kay Pacquiao. Paliwanag ni Porter na kung wala umanong nakakahanap ng solusyon sa mga aktibong fighters ngayon upang talunin si Stevenson, ay ibahin nyo daw si Pacquiao kasi napakadali lang daw para sa 8th Division Champion na basagin ang depensa ni Stevenson. Giit ni Porter na siya na daw ang magsasabi sa mga tao na iba yung kalakasan dati ni Pacquiao. Mismong siya umano ang naging saksi dito kasi nagsilbi umano siyang sparring partner ni Pacquiao dati, kung saan dinala pa daw siya ni Pacman sa Baguio City para lang maging sparmate. Ayon kay Porter ay hindi umano napapagod si Pacquiao noong mga panahon na yun. At kung ang pinagmamalaki daw ni Stevenson ay ang kanyang panalo kay Teofimo Lopez, ay tandaan umano natin na kung itong bersyon niya ang lalaban, ay ang makakatapat daw nito ay yung bersyon ni Pacquiao na nagpatulog kay Ricky Hatton kasi pareho silang nasa 140-pound junior welterweight division. Hindi niya na daw kailangan pahabain ang paliwanag niya. Pero alam nyo naman daw ang sinapit ni Hatton sa laban na yun. Kaya kayo na lang daw ang humusga. Basta ang alam niya lang umano ay walang kayang makasabay kay Pacquiao sa mga panahon na yun. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po hindi pinalad na manalo ang Japanese monster na Naoya Inoue ng 2025 Fighter of the Year Award nang dahil lahat ng mga major boxing organizations ay binigay kay Terence Crawford ang parangal, ay may magandang balita pa din nga po para kay Inoue dahil bidang-bida naman po ito sa bansang Japan. Siya po kasi ang hinirang sa Japan Boxing Awards bilang 2025 Boxer of the Year. At ang matindi pa dito ay dahil pang-8 magkakasunod-sunod na beses niya na itong natatanggap na award sa Japan. At sa sumatotal ay 9 na beses niya na itong napanalunan. Pero ganun pa man nga po ay ang pinakaagaw eksena naman sa awards night na ito ay nang magsalita si Inoue at kumpirmahin nito na magtutuos na daw sila ng kapwa niya undefeated Japanese multi-division champion and pound-for-pound fighter na si Junto Nakatani sa buwan ng Mayo. Bukod dyan ay nagbanta na rin si Inoue kay Nakatani na maghanda na daw ito kasi ibibigay niya na daw talaga ang lahat ng makakaya niya sa kanilang magiging sagupaan at makikita na umano natin yung tunay na bersyon ng pagiging halimaw niya. Kaya naman kaabang-abang talaga ang kanilang mega showdown sa buwan ng Mayo, hindi lang para sa mga Japanese fans at bagkus maging sa lahat ng boxing fans sa buong mundo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.